lalaki. Yung babae, nag-aalala ka na baka, naku, mahalin mo na yung asawa mo. Bahala si God doon, basta gawin mo na yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Hello? Kaya pag nagsiselos tayo, ganyan, at wala tayo sa lugar, it only shows that we are trying to control everything and we're not trusting God. We're not setting God apart. And here is Nicodemus, he was worried. And he had to set apart with God, and set apart Jesus Christ and said, I know you are a teacher. I know that. Because you cannot do it, but nobody can ever do what you're doing if you're not from Him. Sinolo niya talaga ang Panginoon. Alam niyo, ito natutuwa ko, sabi ni Robert Murray McCheyne, habang lagi kang nakasama mo tao, lalo kang hindi nagiging tao. Hello? Alam mo problema natin madalas? Ayaw nating mag-isa. Kasama muna ang Diyos at siyasatin ang kanyang salita at kausapin tayo ng Diyos mag-isa. Maging si Kristo, He always set Himself apart with God. Naintindihan po? Kahit yung tao, kung litong-lito ka na, gulong-gulong ka sa buhay, pwede man tumigil ka sandali. Tigil ka sandali. Panginoon Diyos, pagod na ako. Sabi na hindi ka totoo. Then begin to open yourself up to Him. Yun ang pangalaman yung gagawin. Letter O. Di ba? Open yourself up to Him. Kaya in reply, Jesus declared, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Agad-agad, pag sabi ni Jesus ito, ano nangyari kay Nicodemus? Nagbukas na siya. Panginoon. Alam niyo, nakakahiya yung tanong minsan eh. Parang, pero kahit nakakahiya to, totoo na to eh. How can a man be born when he is old? Lord, I need to be honest with you. Alam niyo, minsan tayo, ayaw natin magtatanong. Ayaw natin alamin ang totoo. Ayaw natin kasi puro pakiramdaman. Para palagay ko, ito sinasabi niya eh. Tapos, kunwari naintindihan. Pag sinabi mo, naintindihan niyo? Ano yung sabi niya? Ganun na agad eh. Hindi na yung sabihin. Ganun na nangyayari sa atin. Hindi tayo totoo. But you have to be open before God and say, God, ang dami kong doubt sa buhay. Gusto ko matiwala sa inyo, pero nalilito ako eh. Kasi sabi niyo, kung Diyos kayo, bakit ang dami-daming mga pasakit sa buhay? Kung Diyos kayo, bakit ang daming injustices na nangyayari at hindi niyo man lang pinipigilan? Panginoon, kung Diyos kayo, bakit ang daming ganitong mga pangyayari? Alam niyo, if you're honest with God, God will answer you. But you have to be open. Maraming tanong kahit sa tao, Lord, kung Christian sila, bakit ganito ginagawa nila? There was a time I got frustrated about Christians. Kasi inisip ko, mabuti pa yung mga kaibigan ko hindi Christian eh. Mas magandang kausap. Ito mga Christian, ang gulo-gulong kausap. Umuo ngayon, mamaya hindi na. Dahil pinag-pray niya daw, gulo-gulo. Ano ko yung sabihin? Alam nyo, biglang tinanong ko sa Diyos, Lord, nakaka-frustrate na itong mga Christians na ito. Parang mas gusto ko pa yung mga hindi Christian. Alam, sinagot ng Diyos sa akin, ang ganda-ganda. Hindi mo maisip-isip eh. Biglang sabi niya, alam mo anak, kaya sabi ko sa'yo, love your neighbor as you love yourself. Love your brother. Hindi ko sabing love your friend. Bakit? Kasi yung friend, pinipili mo yan eh, according to your preferences. Tama? Kaya pag yung mga kaibigan mo, mas madaling kausap kasi preferred mong tao yan eh. Pero brother, love your brother. Preferred mo ba yung brother na yan? Sa totoo lang. Pag anak niyan, wala kang choice. Tama, mali? Wala kang choice. May pili ka ba? Nay naman, wag naman yan, ilabas nyo, balik nyo yan. Pagtan nyo yan, hindi nakakatuwa eh. Wala, hindi ba pwede? Ngayon, ganito rin sa Christian life. Hindi mo na pwede sabihin, Panginoon, ba't naman na born again to, Lord? Ang labo naman nito eh. Huwag nyo siya born again. Hindi tama yan. Hindi, wala kang choice. Kasi yan ang anak ko eh. Yan ang pinili ko. May problema ka ba dyan? That's my will. That's my preference. So you have to love that person. Kaya minsan, mas mahirap kausap ang Christian. Kasi hindi mo pinili. Pinili ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahal na lang din kita. Kasi pinili ka ni Lord, hindi naman ako namili sa'yo eh. Nakuha niyo po ibig sabihin. Pero huwag mong pilitin, anyway, dahil napili na ako ng Lord, kahit ano na gawin ko, hindi. Alang-alang naman sa'yo, dahil mahal kita bilang kapatid, magmamabuti rin ako. That I would do better. Naunawaan po. Kaya you open up to God. You have so many questions and say, Lord, paano ako maniniwala kung ganito nangyari? Why don't you tell God? Be honest to Him. He alone can really understand
Sabi nga nung isa sa Amerika, sabi sa akin isang kaibigan ko, ikaw, naniniwala ka sa Diyos? Sayang naman, talino mo. Hindi man ako matalino, kaya lang, ginasabi niya, sayang ang talino mo. Sabi niya, kita mo yan, ang daming nagdudusa dahil sa Diyos na yan. Sabi ko, ikaw naman ako. Alisin mo nga yung Diyos. Sabi ko sa kanya, alisin mo yung Diyos. Nawala ba yung pagdudusa? Ikaw, hindi ka naniniwala sa Diyos. Nawala ba yung pagdudusa? Hindi. O, tinan mo. Buti ka pa nga eh. Meron ka pa sisisi. Bigla siya napaisip. Ibig sabihin, yung pagdurusa na yan, nandiyan dahil sa kasalanan ng tao. Naunawaan po. Ang Diyos ngayon ang nagliligtas sa atin. Kasi yan din ang tanong ko sa Panginoon. Naglalakad ako, init-init eh. Tangalig, tapat. Pero nyo siyang kaming magkakapatid, nasa pamasahe lang, kasya lang sa papunta, walang pabalik. Ano ba yan? Kung meron man kakunti, walang pampapel, walang... Sabi niya, bahala na. Kuha kayo ng discount nyo kayo. Bata pa lang, nagtitinda kami na kung ano-ano ako. Namulot ako ng grade 2 ako, namumulot ako ng tansan, na may free na puzzle. Tapos pag nakuha ko na yon, pamamalik, may benta ko sa mga classmate ko, 25 centavos. Yung puzzle, para lang meron akong sariling pera. Nakuha niyo po yung sabihin? Ganun sa... Tapos naglalakad ako tanghali, Panginoon, ba't niyo ba ako sinilang? Bakit ganun? Para ba ako maghirap at insultuhin ang mga tao? Pagtawanan? Yan ang tanong ko sa Panginoon. Kahit ganito, seryoso akong tao, ha? Hindi ako pala salitang tao noon. Ngayon na lang ako nasalita ng salita. Naglalakad ako sa Panginoon, ba't ganun? Ang lakas ng dating ng kanta, yung jeep, buti na lang, lakas ang sounds niya. Ay, pag may sound, ang lakas, yun lang alam ko sa kanta, hindi ko alam yung kanta. Ito yung kanta. What am I living for, if not for you? Talagang pagdaan niya, sabi lang, oo nga, no? What am I really living for? Kung hindi rin lang naman ikaw, anong saysay ng buhay? Everything would pass away. But you are eternal. Kaya nung nagkaroon ng tagpo kami ng Diyos na gano'n, nako, salamat po, nagkaroon ako ng dahilan sa buhay. You gave me a sense of worth. Naintindihan po? Bigla nagkasaysay ako sa buhay. Ganyan din ang buhay ng marami sa atin. Sa totoo lang, minsan ang baba, ang liit ang tingin natin sa sarili natin, ang liit ng... Kasi parang wala tayong kasaysay-saysay. No. Sabi ng Panginoon, open up to Him and I will tell you. God is very much willing to explain. Di ba? Ano sabi niya kay Nicodemo? Alam mo, ganito yan. Pinaliwanag niya, parang hangin yan eh. Ang pagiging born again, parang hangin yan. Hindi mo alam saan galing, hindi mo alam saan pa, pero alam mo, nandyan yung hangin. Ganon din. Hindi mo maintindihan, pero alam mo, there is new life in you. Alam mo. Naintindihan po? Kaya sabi ng Biblia sa Romans chapter 8, My spirit testify to your spirit that you are the Son of God. Para alam mo, there's someone trying to tell you, you are my son. You belong to me. Maraming pagkakataon, parang kinukundina na natin sarili natin. Wala ka ng pag-asa, hindi ka totoo. May bubulong pa sa sayo, kanyang ba Christian? Pero there's a voice telling you, you are my child. Amen po. Pero pag walang ganyan, mag-isip-isip ka. Am I really your child? But God is very much willing to listen. God is very much willing to answer. Just open up to Him. Be humble and say, God, tulungan mo ako. Maawa kayo sa akin. Kung totoo kayong Diyos, kausapin niyo ako. Ganyan ho ako na born again. Nung panahon na yon, nakaluhod ako. Kasi sobrang mura ako ng mura eh. Pag may dumaan ho, gondang kotse, kausap ko halimbawa, anong pangalan mo niyo? Ha? Catherine. Ano ba si Catherine, kausap ko. Classmate ko halimbawa siya. May dumaan kotse, ganda. Ang ina mo, Catherine! Napapamura na agad. Nakuha niyo yung sabihin? O baka mali dinig nyo, natulog kayo. Sabi ko, ang ina. Hindi yung kung ano-anong iniisip, ha? Kasi iba, dumi ng isip. Sabi ko, Lord, panay ang palo ko sa bibig. Kaya tinan niya, laki-laki na niya, no? Panay ang palo sa bibig. Hanggang isang araw, pagod na ako. Panginoon, pagod na ako sa kahipokritohan ito. Nagsisilbi ako sa Diyos, ha? Kumakanta, nagsisilbi, nagkakalembang, kung ano-ano, pag itataas na yung ostya, meron pang tapos kakanta pa, Kordero ng Diyos. Talagang napakabait, ganyan. Tapos nangboboso naman.